Yung law enforcement is a way of setting you up through an entrapment. That's true. The entrapment operation. Basic po yun eh. So talagang may entrapment proceedings po. Ibig sabihin, nangingi ka, may pananakot, at on the other end, sinabi, sige, magbibigay ako, pero ang plano pala, isinumbong na sa law enforcement, doon na po yun. Meron talagang entrapment. And the same net na parang setup talaga yan. Magkaiba, ang sinasabi po ng, I don't know what he meant by being setup. Kasi at the end of the day, yung entrapment is really a setup eh. Plano po talaga yun eh. Kumbaga, parang siya ang binaliktad ang kwento when actually they are going to do an expose. That I'm putting words in his mouth, but I'm assuming yun ang sinasabi niya. That is the problem kasi po, if sa amin kasi ang tinitingnan ng jury dyan, if it's meant to be shown, why do you have to contact the personalities na gusto mong i-expose? So if the intention is really to expose, dapat labas na po yan. Yun. And the way they were contacted was not for their side, or not to give their side. Because in media, you would normally... Yes, that's correct. Yes, opo. Dapat po. So ito po, ito nga si Franco Mabanta po at itong ating NBI chief Melvin Matibag, inaano po talaga, inaano po talaga nila to binabaliktad talaga ni Franco Mabanta at ng nito pong PGMN o Peanut Gallery Media Network ang sitwasyon o ang mga tunay na pangyayari. Kasi meron pong bagong labas na video si Franco Mabanta. Siya lang mag-isa ang nandoon, salita lang siya ng salita, pero wala pong kaliwanagan kung ano ba talaga ang nangyari doon po sa sa entrapment. At bakit nandoon siya sa lugar na kung saan doon po diniliver etong mga kaperahan ng NBI, yung mga mark money. Bakit siya nandoon sa kwarto na yon kung saan po idinala o ibinigay itong pera na ito? Siyempre, na kagad yan? Questionable na kagad kasi nga tayo po ay nakabantay dito nung nahuli to si Franco Mabanta. Nung nakita ko yan na naka-live na ang ating mga media at nahuli na tong si Mabanta. Sabi ko lang siya pala talaga yung may maleta kasi itong mga maleta na ito, napakaraming perang laman. Kung ano-ano pa nga mga lumabas noon na datos like sabi 200 million, 100 million, yun pala 350 million ang ine-extortion nitong si Franco Mabanta dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Dito po sa nakaraang video niya, puro siya pagbabanta kay Martin Romualdez pero walang bigat kasi kapag ikaw magpaparatang, dapat meron pong ebidensya na hindi makakapag-deny o kaya napakatibay na ebidensya para dito kay Martin Romualdez. Kaya lang wala kasi siyang kahit isa man lang ebidensya dito kay kaya Speaker Martin. Ngayon, kung kredibilidad po ang pag-uusapan, Matibag versus Mabanta, talagang si Chief Melvin Matibag talaga ang mas mapagkakatiwalaan. Ngayon, supalpalat tapos na po ang mga maliligayang araw ng pangingikil. Walang panama ang maruming laro at hungkag na pagpapanggap ni Franco Mabanta sa matikas na legal na kalibre, pandaigdigang dunong at konkretong resulta nitong si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
Kung educational background lang po ang pag-uusapan, si Attorney Melvin Matibag po ay global legal expert, Juris Doctor mula sa Ateneo Law School. Siya po ay isang lehitimong abogado na nag-aral ng batas sa isa sa pinaka-prestihiyosong universidad sa Pilipinas. Imagine niyo yun Master of Laws siya sa Wayne State University, Michigan, USA. Hindi lang basta abogado si Matibag. Kumuha siya ng kanyang masteral degree sa Estados Unidos na nagpakadalubhasa sa corporate and finance law. Talaga palang bigatin ng ating Chief Melvin Matibag. Ito ang nagbibigay sa kanya ng pandaigdigang dunong sa pagsusuri ng mga komplikadong transaksyon, pananalapi at digital na krimen. Honorary alumnus din po siya ng PNPA. Ngayon, ito namang si Franco Mabanta, the content creator lang, zero legal or journalism credentials, wala siyang ganyan. At may formal man na pinag-aralan si Mabanta sa communications, wala siyang may pagmamalaki sa batas o pamamahayag. Siya ay kilala lamang bilang isang commercial model at social media influencer na pumasok sa UAAP ngunit walang hawak na legal na lisensya. At ngayon, yung pong kanyang kawalan ng formal na pagsasanay ang dahilan kung bakit emosyonal at walang legal na logic ang kanyang mga argumento. Ngayon, ito po nga si Chief Melvin Matibag, marami na po itong nagawa at maraming ng resulta sa kanyang mga mabuting ginagawa bilang NBI Director. Pinatunayan po ni Matibag na ang ahensya ay gumagalaw gamit ang kamay ng batas at naghahatid ng mga tunay na resulta. Ito nga si Chief Melvin Matibag. Yung pong matagumpay na raid sa Blue Hotel ni Mike Defensor. Nako, pinakita po talaga ni Matibag na wala pong sacred cows. Talagang pinagbabayad po yung mga nagkasala doon. Okay. Actually, marami nang nagawa tong si Chief Melvin Matibag simula nung naupo to bilang NBI chief. Ang dami nang nagawa nito. Kaya tong si Franco Mabanta, magmumukha talagang walang dito, walang panama, saka mukhang inutil. Kasi nga, ang daladala ni Franco Mabanta, fake news. Bakit? Katulad nun, sabi niya, meron siyang mga pasabog at ebidensya para po dito kay Martin Romualdez. Ngayon, nung naglabas po sila ng expose kuno, puro video clips from mainstream media, especially GMA, ABS-CBN, diyan galing yung mga video clips niya at yan daw yung ebidensya ng korupsyon na ginawa ni dating Speaker Martin Romualdez. Parang napaka bobo ng ganyang estilo. Kasi paano mangyayari yun? Paano mapupunta yung mga ganong pangyayari na obvious na obvious? Di ba? Totoo lang, DDS Saraulo. Okay, Debbie Tukay, salute NBI Director Matibag. Hello po. Ate Agnes, hello po. Dapat makulong mga alipores ni Bangag na kasama na siya. Talaga ba? Where is Madriaga now? Alam ko nasa BJMP pa rin po yan etong mga nagawa ni Chief Melvin Matibag, walang panama dito kay
kaya Franco Mabanta. Kasi si Franco Mabanta parang ano lang siya, vlogger. Kahit na sabihin mong CEO siya, kahit ano pang narating ng kanyang PGMN kung meron man, walang kakwenta-kwenta talaga dito kaya Chief Melvin Matibag. Kasi kung talino at pagsiservisyo publiko lang, yung PGMN, kita nyo na minsan nagre-red tag, nagpe-fake news. Yung kanyang mga ginamit na materials doon sa sinasabing matinding pasabog na kaya nga siya ng extort ng 350 million, sabi nga nung mga ibang netizen, hindi ka worth hindi ka worth 350 million yan, yung ganyang mga inilabas ni Franco Mabanta. Kasi puro puro video clips from mainstream media yung pinanggalingan. Walang dating. Kasi nga inedit lang, in-splice yung video, pinagdugtong-dugtong, tapos yun na daw yung ebidensya na matindi. Kaya nga sabi, yung pasabog, hindi pala pasabog. Parang watusing basa na hindi puputok, supot. Parang baby rocket na sumirit lang. Tss, gumanon lang. Baby rocket hindi kwitis. Sumirit lang na ganun. Tss, tapos wala na. Ganun po kawalang kwenta itong sinasabing pasabog ni Franco Mabanta. Kaya niya ini-extort ng 350 million itong ating dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya yun pag-iisip nitong si Franco Mabanta na ginamit ni dating Speaker Martin Romualdez etong NBI para ma-entrap o ma-set up daw po etong si Franco Mabanta. Parang totoo. Kasi nga ang entrapment ay ise-set up mo yung tao para ma-entrap doon sa kanyang pang-extortion. So, tawag dito, yung umubra, gumana, na-entrap itong si Franco Mabanta at lumabas ang tunay na kulay nila ng mga extortionist. Di ba ang haba ng video ni Franco Mabanta, parang 90 minutes? Wala po doong paliwanag kung bakit kausap niya yung mga NBI doon sa may parang restaurant at bakit nandun siya sa pinagdelibera ng pera. Yung nagkakahalaga ng 350 million. Bakit nandoon siya sa lugar na yun? Tapos meron pa yan, recording ng tawagan na sinasabi ni Franco Mabanta, doon na lang ika sa Pasig Biata, Pasig daw i-deliver yung pera. Di ba? So, saan ba nahuhuli ang isda? Sa bibig. Si Franco Mabanta, nahuli sa kanyang mga pananalita na siya po ay puro bintang lamang, walang matibay o masusi. Matibay at matinding ebidensya para maipakulong niya si Martin Romualdez. So wala talaga. So yung pang-extortion na yun, parang tinatakot lang talaga si Martin Romualdez na magbigay ng pera para hindi kuno ilabas yung kanilang video. Kasi kung mapapansin po ninyo, yung video na inilabas ni CJ Hero, na si CJ Hero ang host, ilang araw na ang nakalipas nung sila'y nahuli. Kasi kung talagang may video nung time na yon na na-entrapment sila at illegal yung entrapment, si Franco Mabanta ang nasa tama, di dapat inilabas na yon on the spot na nahuli sila ng NBI. Diba? Isang sabi lang sa abogado o sa kung sino man. O sabihin niya, sir, pwede ba may tatawagan lang ako? O kaibigan ko, tauhan ko, o kapatid ko, o asawa ko, tatawagan ko lang. Tapos sasabihin lang, sige, labas nyo na yung video. Total naman, in-entrapment na kami. Illegal to. Gusto kaming patahimikin. Mali ang ginawa sa amin.
Eh hindi naman po ganun nangyari. Lumipas pa ng ilang araw, saka pa lang naglabas ng video itong PGMN, tapos tinake down pa ng TV Patrol, kasi talagang ang TV Patrol po ng ano yan, ng copyright. Kahit nga kunwari yung video, i-play mong ganyan sa ABS-CBN, i-play mong ganyan, yung video lang, ma-detect yan na ganyan, na ABS-CBN yung nagpe-play na video. Wala ka na, mawawala na yung magiging monetization yan, pula, kasi merong copyright ang ABS-CBN. Ganun ang nangyari. Kaya Franco Mabanta, actually buti nga merong mga merong mga nakapag-download niyan. Isa na ako, dinownload ko yan yung video na yan, nasa akin yung buong video na yan, yung kay CJ Hero. Kitang-kita naman kasi na talagang kabulastugan lang yon, yung na yon, yung vlog ko na yon, at pasabog ko pero ang nangyari, flop, hindi po bumenta, na copyright pa, na take down pa ng ABS-CBN. Yung mainstream media na kanilang sinasabihan na walang kwenta o bayaran o bias media, sila pala yon. Kasi nang extortion sila ng napakalaking halaga para lamang hindi mailabas yung sinasabi nilang pasabog. Parang yan, attack and collect, dependent collect, parang ganun. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo po dito sa aking live stream na ito. Mamaya na lang po ulit. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you po. Kuya Henry, Ate Agnes, Ate Bergie, Ate Ira, Ate Michelle, Ate Macha Mochi, sa lahat po ng mga tropa pips natin, Kuya Gary Caba, Kuya Elmer at Kuya Ramil Cruz, kay Big Mama, Kenkel and Mami Bex, maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye na po. Salamat po. Babush.